Powered by Artec TV. So yan mga lods, at magandang araw or good morning sa ating lahat, at buenos dias, at eto another video na naman, at another content or vlog sa ating channel. So yan, magandang buhay sa inyong lahat mga lods, ano? So kung ano yung nakikita nyo sa ating harapan, meron tayo ditong DB audio na naman as usual, galing ng service center. Ayan o, ito yung unang tatak, pangalawang tatak, at pangatlong tatak. So tatlong beses bumalik si customer doon sa service center. At yun nga, ay hindi siya satisfied sa gawa, ano. So ayan dito, at sinubukan niya tayo. So ang problem daw nito mga lods ay ayon sa kanya ay sobrang hina daw, ano, mahina daw. So ito yung anuhin natin. At di ko alam kung amplifier ang problema or doon kay sir, ano. So from Basilan pa to. So gagawin natin dito ay ito, na-test ko na naman to, ay okay lang naman siya. Ngayon nga lang hindi gaano kalakasan, so need natin to ma-check kung ano yung ano nito sa loob, problema, bakit hindi siya malakas. So malaki ang kahan nito. So ayan, yan yung ano niya, 750 watts, pero yung lakas niya is nasa ano na lang, naisagad ko na ang volume. Yung 400 watts natin na speaker ay bitin pa rin, ano. So bitin yung lakas niya. So kaya ito yung titignan natin kung totoo bang 750 watts ito. So baka ang laman lang nito ay kagaya ng ibang amplifier na 400 watts lang. So ayan, at ito ay bago natin to simulan mga lods, ano, ay paki-subscribe sa aking munting channel, ano, at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ang model pala nito mga lods ay ayan, 15MX BT. DB audio amp, 15MX BT. Ayan, power amp pa yung nakalagay mga lods, ano. Power amp, integrated lang naman. So ayan, open muna natin at nang makita natin, first time ko mag-repair ng ganito, so hindi ko pa alam kung ano yung laman. So ayan, open muna natin. So ayan mga lods, at na-open na natin siya. So ayan, tcharan, laki ng kaha. So may semento pa, balancer ata ang tawag dito mga lods, kasi nga nandito yung transformer niya. At dito yung balancer, isang semento, isang sakong semento. So ayan, at ito may mga pinagja-jumper na naman yung ano nito, oh. Tinamad na naman ata mag-repair ng maayos sa likod. Pwede naman sa likod, ay ewan ko sa kanila. At ayan, mukhang tinamad talaga tong. So kinalawang ng lods, ito yung problem niya, no. So ayan, kinalawang, kaya siguro bitin talaga yung lakas niya, kasi nga hindi gaano malakas yung pasok ng kuryente sa ating main amplifier. So ito, mapapalaban na naman tayo sa reconditioning nito. So ang amplifier pa na ito mga lods ay naglalaman siya ng transformer na may 41041 volt at 15015 volt para sa kanyang tone control. So mas malakas pa ang OMAC dito mga lods, so OMAC na lang bilhin nyo. So yung OMAC na ano din, by Astron, ano, yung DB audio OMAC by Astron. So maganda yun siya kasi 3 pairs. So ito ay 2 pairs lang, pero naka ano naman siya, naka C5200 at saka A19 pa 43 ano na transistor. At ayan, yung transformer niya ay 41041 lang. So yung OMAC ay nasa 47047, kaya mas malakas ang OMAC dito. Yun lang, maganda lang siya tignan. Kasi nga may equalizer. Doon ka na lang sa OMAC. Pag ganyan lang si OMAC, parang mayroon din ata si OMAC, diba? So ito lang, malaki yung digital niya. So biometer niya sa ating audio output. So ayan, mukhang dito pa lang kinalawang na sa labas, lalo naka yung dito. Ano na lang kaya yung dito sa loob ng ating heatsink, nandun lahat yung kanyang pyesa. So mahina talaga ang audio nito. So ayan, open muna natin, tanggalin muna natin tong board niya at sisilipin natin yung loob, kung anong nangyari, bakit walang lakas. So yung yellow, yellow black yellow yung sa tone control. So at ayusin natin itong mga pinagja-jumper nila, no.
ay ewan ko na lang sa mga service center na to. So gawin na lang sanang matino at 3 beses pa naman pinabalik-balik yung customer, siguro ganun ay ni-repair lang, tumunog na ay okay na. So kasi sabi ng customer natin nung una ay malakas naman daw nung pagkabili niya, malakas. So yung kalaunan nga ay ganito na nga yung nangyari. Kasi nga si customer natin ay medyo ano siya, si isla yung medyo malapit sa dagat so sure ball tayo dyan na kinalawang na yan. So ayan at open muna natin, tanggal muna natin yung board ulit-ulit. So ayan, continue lang tayo. Ayan at natanggalan natin yung board. Ito na naman mga lods, sakit na naman sa mata yung ginawa ng technician. Grabe naman, ang pangit na ng board mga lods. Ay nako, sakit sa mata. Parang hindi nag-aaral ng mga technician talo pa sila sa hindi nag-aaral. Dugyot ang gawa. Grabe naman tong mga technician na to. Technician ba talaga? Wala, sira yung mga circuit line parang tinuklap lang direkta hindi man lang ni-recondition to. Nagbabayad naman siguro yung customer ang maayos sa kanila so kakadismaya itong mga tech na to. So ayan so tignan nyo mga lods, kinalawang, hindi man lang ni-recondition kasi itong tatak na to bago pa talaga mga lods siguro mga 1 week pa lang si sir so ayun, nagreklamo na naman siya ulit, ganun pa rin, pabalik-balik na lang si sir. So hanggang sa na si sir, buti nakita tayo ni sir nung pumunta tayong Basilan so nakita kami doon, hinahanap niya pala ako hinahanap niya pala ako doon sa dati kong pinag shop. Hindi niya na ako makita doon, kaya ang niya ay service center yung tinakbuhan niya. Yun nga lang, napunta sa palpak na kamay na technician na naman. So kaya ito yung nangyari, buti nakita niya tayo doon at tuwang-tuwa siya So kaya yun, kinuha niya yung amplifier at binigay natin, kaya dinala natin pa uwi. So kasi babalik na naman tayo doon ulit kasi nga meron tayong inayos doon na in-install din ng ibang installer na solar PV system so solar system. Hindi yung solar system ng planeta natin. yung sa installation ng solar PV solar energy. So kaya yan, ito buti nakita tayo. Ayan mga lods, grabe yung mata, sakit sa mata nung unang gumawa siguro itong kalawang, parang lang iniisip niya siguro design. Tingnan niyo mga lods nirepair niya pero wala talagang lakas to. Tumutunog naman siya pero wala talagang lakas kasi nga corroded na yung mga resistor. Kaya resulta, kahit anong hataw mo kahit sagad na yung volume mga lods, wala talagang lakas. So ayan, i-recondition natin to. So siningi lang natin si customer ng 2.5 para sa ating kasi nga medyo malayo din to. Kinuha pa natin doon. Parang kinuha na So tayo pa yung So ayan. At try ko muna siya tanungin kung gusto niya papalitan tong capacitor na to. 8,200 UF lang So mag-umak na lang kayo, huwag kayong bibili ng ganitong amplifier na sa DB Audio. Mag-umak kayo, mas malaki pa yung sa umak pati yung transformer. Sayang lang nilagay nito na itong transistor nito, sayang lang yung lakas nito. Tapos bitin naman sa transformer at itong capacitor din So although naman yan, nakamatch naman yan siguro sa factory. Pero mas maganda pa rin talaga, pagandahin. So ito recondition natin. So buti na lang nahanap tayo ni sir, nakita tayo. So in condition. So in continue lang tayo. So ayan, ito na yung amplifier ni sir. So pinalitan naman ng mga resistor mga lods Parang pinaglalaruan lang yung amplifier ni sir Ito yung pambihirang mga technician to. Ginawa lang kumbaga hindi na tayo magsalita ng masama. Ayan may style pa. So ayan pinalitan naman din na lang ni lahat. Ayan 1K. Ano ba itong mga service center na to? Hindi sila nag-i-stock ng mga resistor. Sayang lang yung pangalang service center. Buti pa tayo, hindi tayo service center, kompleto tayo. So nag-invest tayo sa parts para sa atin din naman yan para hindi tayo mahirapan pagdating sa repair. Kunyari ganito, ayan, inalawang. Ayan nagpalit siya ng yung kulay blue, pinalit niya.
Hindi ata. Hindi. Ito, mga nagpapalit siya dito ng mga resistor. So, ayan, may mga series pa siya. So, 1.2 ata, at saka 1.5. So, 2.7K. Pero, grabe yung ano, wala na yan talaga. So, nagpalit pa siya ng bagong relay. Aanhin mo yung bagong relay, wala namang lakas. Pati dito mga resistor sa relay, ganun din, kinalawang na. Ayan o. So, total recondition natin to para balik sa ano, dating lakas tong amplifier na to. So, ayan, shout out sa service center na gumawa nito. PR Power, ganda ng pangalan, Power Radio. So ayan, i-reveal na lang natin, Power Radio. So silang may gawa nito. Magalit man sila sa atin, at least ay may iwasan din sila ng ano, ng ibang magpapa-repair ng amplifier, kasi almost kasi yung mga ano, yung mga galing doon sa kanila ay dito nadadala sa atin, dito nagpapa-admit ng mga gawa doon. So kaya ayan, at sana ayusin nyo naman yung trabaho ninyo, ano. So wag lang kayo sa pangalan na service center, mag-invest naman kayo sa pyesa, sa mga resistor, mag-stock kayo ng sariling ano. Wag lang kayo doon babase, kukuha lang kayo ng storage fee. Ayan oh, manhid ata, baka color blinded si sir, di niya kilala yung ano, kalawang. So ayan oh, wala na. Kaya na yung mga taga Zamboanga City, ingat-ingat kayo sa mga service center natin dito, ano. So hindi naman tayo sa naninira. Ay abuti na yung sabihin natin para aware na kayo, para hindi na kayo mapapagastos-gastos diyan sa mga ano nila, pinagagawa nila dito. So ayan, tanggalin, bubunutan ko na to mga lods, at nang ma-recondition na natin, palitan natin mga bagong resistor. Nabunot na natin lahat. Grabing trabaho. So natanggal na natin yung mga resistor na need palitan. Ayan, grabe, ayan oh. So yung iba dyan, ano natin ito mga ano, driver, ito buo pa naman itong mga driver nya, no? Driver transistor. Yung mga 2551 din na natin yan ibalik, kasi nga kalawang na yan. Tapos iti-treat natin to ngayon. Treat muna natin ng ano, yung lacquer thinner muna natin, and then yung spray paint, no? So saka natin taniman. Kasi para yung mga butas-butas dyan, oh, matreat yan ng ating clear paint, ano, para in case pagtanim natin, so hindi na siya direkta mag ano sa board, kasi nga may ano na yun, ang history ng kalawang. So ito, palitan to natin ng capacitor na malaki. Sayang kasi yung ano, okay din naman yung transformer nya. So natanggal pati dito, tanggal na din natin yung resistor na patay na, sunog na. So yung iba dyan na iwan, okay pa naman, di pa naman kinalawang. So yung iba tinanggal natin. So at dito may surprise pa oh. May pumutok dito oh. Naputukan ata ng capacitor. So yun oh. At kinalawang din itong ano natin. Yan, pumutok yung capacitor. Siguro nagkabaliktad yung ano, paglagay sa ating dito. Nagka-high voltage siya. So kaya nangyari, putok yung capacitor. So ayan, at ito hindi natin to tanggalin, linisan natin to. So wala namang ano, yung ibang board okay naman, wala namang kalawang ano. So ito lang talaga, maliban dito pumutok, kaya nagkalawang ito, nagka-corrosion ito dahil sa ano, sa anong tawag dun sa ano ng capacitor, yung parang ano niya, acid. So mukhang yan lang man, buo pa naman yung doon sa input na resistor. So ito, at mamaya ko na ito tapusin kasi may pupuntahan pa tayo. At least nabunot na natin ano. So continue lang tayo mamaya. So yun, update ko lang kayo mamaya mga lods ano. So tataniman ko muna. So ayun mga lods, at ito update tayo. At ayan, at ito mukhang bago na ulit yung mga nun sir. So ayan, kondisyon na naman to ulit. Ito kulay blue yung mga resistor natin. So kukunti lang yung hindi. At nag-order na ako nito, ito mga 39k, 1k. So hindi pa dumating ano. So dinamihan ko na. Ayan. So bago yan lahat mga ano, ito mga 2551, bago yan lahat. At yan dito naman,
ay ayan sa relay section okay na din. Taniman na natin ang bagong resistor. At sa likod medyo okay na. Hindi na kagaya ng pangit tignan yung pagkahinang. So hilaw-hilaw kumbaga. So ngayon ayan. So papalitan natin ang capacitor. So yung tatay yung ipapalit natin. So paisan pa rin. Galing ito sa galing ito sa ating ni-repair na yung ginawa nating so basta may ni-repair ako, tinanggal ko yung itong capacitor dalawa. So pinalitan ko ng 100 volt kasi nagtaas ako konti ng so yun. Ito yung papalit natin, 63 itong sa kanya. So papalitan natin ng 80. Tsaka yan, anak lang. So yung bilog naman kasi dito ay pang pang 80 volts siya, ayan pang 80 volts mga lods. So yung bilog niya. So ayan, tingnan natin kung hindi ito lalakas. So ayan, kondisyon na naman to ulit. At ayan, na-treat na din natin yan. Tatagal na to. Medyo matagal na naman kami magkikita nito. So yan ang alagang Ortec. So ayan, continue lang tayo. At lagay na natin yung heatsink. At ayusin na din natin yung doon sa tone control ng ating pinaka-main tone control. Ito yan Ito yung kasi music, ayan nakikita nyo, ito yung line ng music. Ito yung board niya. Ito yung pinaka-tone control. So ayan, may pumutok kaya need natin ayusin. So ayan, recondition din natin yan. So ayan, continue lang tayo mga lods. At idikit na natin to sa heatsink. So ayan mga lods, at natapos na natin ayusin. Pinalitan natin ng GRC 4558 So ito, kinalawang na siya. So kaya palit na. Ayan, na-treat na din natin yan. At ito, testing na natin. Goods naman yung niya, tinyek ko yung iba, nag-check ako sa ibang So ayun, goods pa naman. Ito, salpak na natin. So yung main amp natin, ito na, to yun na. So ayan So malaki na yung capacitor. Yun So yan, at continue tayo. So yung mga loads, update tayo. At yan, naisalpak na natin So lakasan natin yung ilaw natin. Ayun. Ayan, malaki na yung capacitor. So nilagyan natin ng petsa para malaman natin kung kung kailan babalik to or hindi na babalik. So ayan, at ito, power na natin. Ayun. So yun tamang tama yung delay ng ating relay So it means condition na to ulit. So di natin makita yung main driver niya, nandun sa loob ng heatsink So ito, magbo-bluetooth tayo. Wala na yung USB ko, nakalimutan ko kung saan ako nag-install ng solar. Andun naiwanan ko yung yung parang toolkit ko na maliit So ito, at bluetooth natin muna. So yan, success agad. May copyright yan. Andun, bluetooth. So yun, baka nagustuhan yung video natin mga lods, huwag kalimutang i-like ang ating video. So yan, at bago natin to patugtugin, ayan, shoutout sa inyo. Shoutout sa inyong lahat mga master So ayan, tatap ko sa sa ating video. So ayan, connected na tayo. Punta tayo sa YouTube natin. YouTube. So ayan, at maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo mga lods So ayan, araw-araw halos may nadagdag na subscriber sa ating channel. So yung ibang kung gusto manood sa kunyari repair lang talaga ng amplifier natin mga lods ay ayan yung mga nagtatanong ng ko pala, location ko. Andyan lang po mga lods Tingnan niyo lang po sa video natin. Ayan Andyan po lahat ng details ko. Taga saan ako. So punta na lang sa channel ko, pindutin na lang yung yung mukha ko nandiyan sa baba. So punta lang kayong playlist kung gusto niyo manood ng puro repair lang ng amplifier. Kung gusto niyo man puro remix ay punta lang po kayo. So hindi ako nag-upload ng karaoke kasi buburahin ko rin din yan kasi nga ay pinapabura ni YouTube So mas maganda daw yung original na natin,
na content. So ayan, meron din akong solar dyan, no, na playlist. So hindi ko na dinagdagan yan kasi nga hindi na ako nagba-vlog. So ito, meron din tayo pag puro EVR lang yung ano nyo, gustong panoorin, meron din tayo EVR repairs. So ito, upgrade amplifier. So ayan, yung mga gustong mag-upgrade, andyan, no. At yung amplifier repair lang din po ay nandyan lang din po. So yung iba, ayan, yung flat screen. So hindi na ako nag-share ng flat screen. So yung iba kasi sobrang dami ng video, hindi ko na na-edit, nabubura ko na lang din kasi napupuno na yung cellphone. So ito tayo dito sa music natin. Ayan, yung audio test lang, ano. So yun, Merry Christmas sa yung lahat mga lods, ano. Advance Merry Christmas. Yung sound check tayo kasi walang ano yun, copyright kasi yung ibang video natin. Hirap na, kapagod mag-edit pag may copyright. Ito siguro. Malakas na ulit mga lods. Powered by Artec TV. Maganda rin pala tunog nito mga lods. Sulit din pala to bumayo ng bass. Yan, oh. Plus pinalitan pa nating malaking capacitor. Ito yung pinalitan natin ng tatay. So dagdag din ano yan sa bass. Artec TV. Nung last time kasi kahit isagad natin to mga lods, ano, ay tapos sagad na din dito. Wala talagang lakas mga lods. So eto ngayon, di mo na may sagad ng mga volume, sobrang lakas. Mukhang da naman tayo mga lods, ano, at hindi natin masyadong pabaan yung video natin at ito at isa na namang tagumpay na repair at ayan, God bless sa inyo lahat mga lods at Diyos nang bahala sa inyo, no. So ayan, maraming salamat sa walang sawang suporta at ayan, thank you, magandang buhay sa ating lahat at bye bye. So ayan.